Muli po magandang gabi po. At sa ating pong opening song, awitin po natin ito pong Bayan na Kay Dilag. Habang pong hinihintay po natin na makapag-join po ang ilan pa po nating mga kapatid. Isang lupaing kainam na ngayon'y ating tinatanaw, at doon tayo'y hinihintay ng Ama nating mapagmahal. Bayan na kay dilag, magkakatipon tayo roon. Bayan na marilang, na tahanan ng Panginoon. Awit natin ay di huhumpay sa tamis ng pagsasamahan. Ang papuri aalingaw-ngaw sa langit magpakailanpaman. Bayan na kay dilag, magkakatipon tayo. Bayan na marilang, na tahanan ng Panginoon. Sa Ama nating mapagmahal, ang papuri ay iaalay, dahil tayo'y kanyang minahal. Pinagpala at pinagyaman. Bayan na kay dilag, magkakatipon tayo roon. Bayan na marilang, na tahanan ng Panginoon. Salamat po sa ating pong inawit. At muli po tayo po ay umawit. Ito naman pong Palasyo sa Kaitaasan. Bago po tayo dumako sa ating opening prayer. Kahit na kubo ang aming tahanan dito sa lupa, may kasiyahan, pagkat sa langit may naghihintay na kaharian. Ditong lantan ako'y may bahay na di masisira, doon sa langit na walang hanggan. Wala nang hapis at laging sariwa sa piling ng Diyos na mayaman. Kahit sa buhay na ito'y mahirap, ang kaulayaw ay usad saklang. Walang sarili, tirahang
Purihin po ang Diyos sa ating pong mga inawit. At ngayon po, tayo po ay mag-start sa isa pong panalangin. Tayo po ay humingi ng patnubay po sa Diyos sa ating pong online Bible study po ngayong pong gabi. Let us pray. Ama namin Diyos na dakila, banal at makapangyarihan sa lahat. Muli po Ama, kami po ay nagpapasalamat sa mabiyayang gabi na ipinagkaloob niyo po sa amin. Bagamat po physically ay hindi po kami magkakasama, pero ginagamit po ninyo ang mga ganito pong pagkakataon para patuloy po na kami po ay magkaroon po ng fellowship through online. Patuloy po na kami po ay makapakinig ng inyong pong mga salita. Kaya po ang dalangin po namin ay ang banal na Espiritu nawa ang patuloy pong gumabay po sa amin pong pag-aaral sa gabi po na ito. Ang lahat po ng naka-join sa amin pong Google Meet, ang lahat po ng makakapanood, patuloy nawa ang banal na Espiritu ang gumabay po sa amin pong pakikinig, nang sa gayon po ang kaaway ay hindi po makagawa po sa amin pong mga puso at isipan at agawin po ang mga salita po ninyo na mahayag po ngayon pong gabi. Dalangin po namin, kami pong mga makikinig, maging ang inyong pong anak na gagamitin na maghahayag po ng inyong pong mga salita. At patuloy din po ang panalangin po namin ng pag-iingat po sa bawat tahanan po namin. Muli po Ama, ang lahat po ng ito ay amin pong inilalapit at hinihiling sa matamis na pangalan po na ipong bugtong na anak na si Kristo Jesus. Amen. Muli po, magandang gabi po sa ating pong lahat mga kapatid. Tayo po ay dadako na po sa ating pong Bible study ngayong pong gabi at binibigay ko na po kay Brother Wilson para po sa ating pong pag-aaral. Magandang gabi po mga kapatid. Check mic lang muna po kung maayos po ang ating audio. Yes po, Brother Wilson. Salamat. Good evening po at tayo ngayon ay magpapatuloy sa ating pag-aaral na may kinalaman sa mga bagay na darating na mangyayari, particular sa kanyang iglesia o sa tinatawag na Universal Church. Sa mga nagdaang pag-aaral natin, nakita natin na ang Panginoon ay darating muli, dalawang aspect. Una, yung tinatawag na rapture, kung saan ay tinawag ito na the rapture of the church. Kukunin ang lahat ng mga sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo simula nung araw ng Pentekoste hanggang sa kasalukuyan. Maliwanag sa ating nakita na ang pagdating ng Panginoon ay imminent, ibig sabihin hindi immediate, kundi ang ibig sabihin nito ay any moment, kahit na anong oras ay maaaring maganap ang isang event na tinatawag na rapture. At nakita rin natin na ang mga nauna nang namatay, kung tayo man ay hindi madatnan na buhay, sa panahon ng rapture, tayo ay muling mabubuhay at bibigyan tayo ng bagong katawan ayon doon sa unang Korinto 15, simula verse 52. At kung tayo rin naman ay nabubuhay kung darating ang Panginoon, tayo rin ay babaguhin sapagkat ang lupang katawan natin ay hindi siya nararapat doon sa langit. At napakahalaga na makita rin natin na ang katawang ipagkakaloob ng Diyos sa atin ay tulad ng maluwalhating katawan ng ating Panginoong Jesucristo. At nakita rin natin na may dalawang aspeto yung nakaraang pag-aaral natin. Sapagkat pagkatapos ng 7 taong kapigatian na nangyayari dito sa lupa, ay muling bababa ang Panginoon. At
Kasama niya ang lahat ng mga sumampalataya sa Kanya, kung saan ay bababa siya para itatag niya ang Kanyang kaharian. Kaya papasok tayo doon sa millennium. Mahalaga na natutunan po natin ang dalawang aspeto na yon, sapagkat yun ang isang bagay na nagbibigay ng kalituhan sa maraming mga Kristiyano at ganun din sa mga maraming tagapagturo sa bagay po na ito. Kaya sa ating pag-aaral, mag-focus muna tayo po doon sa rapture, kung saan tayo ay kukunin ng Panginoon at isasama doon sa langit. Mayroon dalawang senaryo rin po na kalakip ang rapture. Una, yung tinatawag na judgment seat of Christ, sapagkat yun po ang nagaganap doon sa langit. Pangalawa, dito naman sa lupa may tinatawag na 7 years tribulation, kung saan ginamit din po yung the day of the Lord, kung saan po ay ibabagsak ng Diyos ang Kanyang galit dito sa lupa. Kaya sa gabi pong ito ay atin naman pag-aaralan po yung tinatawag na judgment seat of Christ, no? Maliwanag po na doon sa langit, tayong mga aakyat doon sa langit ay yun po yung magaganap, no? Mayroon sa langit, mayroon din dalawang magaganap. Una, yung judgment seat of Christ, and then yung marriage supper of the Lamb. Kaya unahin po muna natin yung judgment seat of Christ, o yung tinatawag na bema, no? Siguro sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10, maliwanag nating makikita ang katotohanan na ito. 2 Corinthians chapter 5 verse 10, ang sabi po dito, sapagkat tayong lahat ay kinakailangan mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo upang tumanggap ang bawat isa ng mga bagay na ginawa sa pamamagitan ng katawan ayon sa ginawa niya, maging mabuti o masama. For we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things that done in his body according to that he had done, whether it be good or bad. Maliwanag po dito yung salitang judgment seat of Christ, o yung tinatawag na hukuman ni Kristo. Una, ang salita po na ito, yung judgment seat of Christ, nahango ito sa Greek word na bema, kung saan yung root word ng bema is bua. Ang bema po ay ginamit ni Apostol Pablo marahil dahil noong panahon niya, isa sa mga tinatawag na yung sikat na palaro, no? Meron po kasing sikat na palaro during that time sa panahon ng sa panahon ni Apostol Pablo, ang yung Greek sport, no? Ancient Greek athletic. At yun ay may kinalaman sa pagtakbo, no? At doon sa palaro po na yon, mayroon pong tinatawag na bema o bima, kung saan ito ay isang mataas na platform
Doon niya tinitignan yung mga kalahok sa paglalaro. Kung sila ay lumalahok o nakikipaglaro ng naayon sa mga pamantayan o rules noong kanilang paglalaro. At doon din sa bema o yung tinatawag na judgment seat, ito ay hindi paghatol sa mga mananampalataya sapagkat maliwanag na tayo ay nandoon na sa langit, kundi ang platform na ito hindi lang tumitingin doon sa mga naglalaro ng may kahusayan at naglalaro ng naayon sa mga tuntunin, sapagkat yung mga naglalaro na wala sa tuntunin ay nadi-disqualified. At doon sa bema na yon, yung platform na yon is a platform kung saan doon ibinibigay yung mga reward. Kaya yung judgment seat of Christ, ito ay hindi panahon o hindi pangyayari na kung saan ay mahatulan ang mga Kristiyano, ang mga believer, kundi ang mga sandaling ito, yung pangyayaring ito, yung judgment seat of Christ, pagka kinuha na ng Panginoon ang lahat ng mga mananampalataya, from the day of Pentecost until now, doon sa langit, mangyayari po ito. Kung saan maliwanag na bawat isa, for we must all appear, yung salitang tayong lahat, one by one, tayo ay aharap sa Panginoon. Not to judge us, but to give rewards. Bibigyan niya ng katarungan yung ating paglilingkod. Kaya maliwanag na ang judgment seat of Christ, walang unbelievers doon. Lahat ng nandoon sa judgment seat of Christ ay mga tunay na mananampalataya. Actually, isa raw sa mga rules ng tinatawag na ancient Greek athletic na ito, kung hindi ka Grego, hindi ka pwedeng sumali sa takbuhan na tinutukoy ni Apostol Pablo. Kaya itong bema, ang mga nabuhay na maguli na nandoon sa langit at yung mga buhay na dinala ng Panginoon doon sa langit, doon sa langit ay magkakaroon ng one-on-one, face-to-face, aharap tayo sa Panginoon at bibigyan niya tayo ng gantimpala. Yun yung panahon na yon. At lahat ng mananampalataya o yung tinatawag na universal church, tayo ay aharap sa Panginoon. Mababasa rin natin ito doon sa Romans chapter 14 verse 10. Siguro tignan natin Romans chapter 14 verse 10. Sabi po dito, sabi ni Pablo sa kanyang sulat niya, datapwat ikaw, bakit tumahatol ka sa iyong kapatid? At ikaw naman, bakit pinawawalang halaga mo ang iyong kapatid? Sapagkat tayong lahat ay tatayo sa harapan ng hukuman ng Diyos. Sa madalit salita, sinasabi ni Pablo rito, bagamat ang tema o ang paksa niya sa Romans 14 is, ang pinakatema nito ay huwag humatol sa isa't isa, no? Although ang tinutukoy dito ay nagkaroon kasi ng problema doon sa Roma, itong sulat na ito, mayroong mga mananampalataya na kumakain ng mga inahandog sa templo.
At yung iba ay hindi nila nagugustuhan yon. Samantalang yung mga matured believer, parang okay lang sa kanila yon sapagkat alam nila wala namang masama kung ano man yung pumapasok sa loob o sa tiyan o sa bibig ng tao, kundi yung lumalabas. Subalit dun sa mga bago-bagong Kristiyano, hindi nila maunawaan yon. Para sa kanila, hindi maganda yon. Yon yung pinaka-topic dito ni Paul. Sabi niya, bakit kayo humahatol? Pero ang point natin dito, mayroong panahon na ang mga bagay na ginagawa natin dito sa lupa ay mabibigyan ng tinatawag na judgment. Hindi para tayo ay hatulan na mapas sa impyerno sapagkat tayo ay tunay na mananampalataya. Sapagkat ang tunay na mananampalataya ay hindi na siya mapaparusahan. Ang sabi doon sa Roma 8:1, saka doon sa John chapter 5 verse 24, sabi niya, he who believes shall not come into condemnation. Siguro maganda basahin din natin po ito. Sabi niya, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang dumirinig ng aking salita at sumasampalataya sa kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi mapapasok sa paghatol, kundi lumipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan. Ang kahatulan na tinutukoy dito ay ang pagkapahamak, pagkabulid ng isang tao na tumanggi sa ebanghelyo doon sa dagat-dagatang apoy. Ito ang tinutukoy dito. Subalit, doon sa langit, pagka tayo po ay nandoon na, no, pagkatapos ng rapture, immediate, tayo ay aharap sa Panginoon. We must all appear. Kaya nga sabi ng isang awit, makikita natin siya ng mukhaan. Yung awit na face to face. At ito'y magaganap bago mangyari yung tinatawag na marriage supper of the Lamb. Kaya sabi ko po sa inyo, may mga dalawa, no? Una, yung rapture, pagkatapos yung second coming, kung saan bababa mismo ang Panginoon. Sa panahon ng rapture, meron din dalawang magaganap. Yung tinatawag na judgment seat of Christ, doon sa langit, at dito sa lupa, yung tinatawag na tribulation. At doon sa langit, mayroon din dalawa na magaganap. Yung judgment seat of Christ, at saka yung tinatawag na marriage supper of the Lamb. No? Mababasa natin yon doon sa Revelation chapter 19, verse 7 to 8. Maganda na magkaroon tayo ng picture sa mga bagay na ito. Sabi niya, tayo'y mga galak at tayo'y mga sayang mainam at siya'y ating luwalhatiin sapagkat dumating ang pagkakasal ng kordero at ang kanyang asawa ay nahanda na. Verse 8. At sa kanya'y ipinagkaloob na damtan ang kanyang sarili ng mahalagang lino, makintab at tunay, sapagkat ang mahalagang lino ay siyang mga matuwid na gawa ng mga banal. Very clear na ang tinutukoy na ikakasal sa kordero, sa ating Panginoong Hesus, ay walang iba kundi ang church. Una, nagpapakita ito ng pagmamahal ng Panginoon sa kanyang iglesia. Maliwanag yan. At inialay niya talaga ang kanyang buhay para maiharap niya ang kanyang iglesia na banal, matuwid, sapagkat ang ating mga kasalanan ay hinugasan ng kanyang banal na dugo. Kaya yung kalwalatian ng iglesia, at tayo po yon, tinutukoy dito yung pagkakasal, yung union, yung walang hanggan na pagkahiwalay na.
Hindi lang yung pagmamahal ng Panginoon sa kanyang iglesia o sa bawat isa sa atin, tinutukoy din dito. Siguro, bibigyan natin ito ng maraming time. Unahin muna po natin itong judgment seat of Christ. Maliwanag na hindi ang kasalanan ang ahatulan ng Panginoon sa atin. Ang hahatulan niya yung sapagkat tayo lahat ay napatawad na sa ating mga kasalanan. Ang ahatulan niya yung pamumuhay natin bilang isang Kristiyano. No? Kung nararapat nga tayong mabigyan ng gantimpala o hindi. Maliwanag yan doon sa sa 1 Corinthians chapter 3 verse 12 to 15. Yung quality of life natin, yun ang tinutukoy dito ni Pablo na ahatulan doon sa judgment seat of Christ bilang isang believer. Sabi niya, datapwat kung ang sino may magtatayo sa ibabaw ng pinagsasaligang ito ng ginto, pilak, mga mahalagang bato, kahoy, tuyong dayami. Verse 13, sabi niya, ang gawa ng bawat isa ay mahayag. Tandaan natin yung salitang mahayag. No? We must all appear. Kaya doon sa pagharap natin sa Panginoon, parang nai-imagine ko yung pagka yung minsan kasi may mga na-attendan ako ng mga birthday, wedding, no? Parang doon sa pinapakita nila nung simula bata sila, no, yung hanggang sa magkaroon siya ng magkakilala sila nung kanyang asawa. Parang anong tawag niyan? Parang yung nire-review yung life nila, no? Kasi ang tingin ko ganito po ang mangyayari. Kasi ang sabi rito, ang gawa ng bawat isa. Sabi kanina, we must all appear. Tayong lahat ay mahayag sa luklukan ni Kristo. Isa-isa. Aharap tayo sa Panginoon. At habang nakaharap tayo sa Panginoon, ang sabi niya, ang gawa ng bawat isa ay mahayag. Sapagkat ang araw ang magsasaysay. Sapagkat sa pamamagitan ng apoy, inihahayag at ang apoy rin ang susubok sa gawa ng bawat isa. Kung ano yaon. Ang tinutukoy dito yung paglilingkod natin, yung pamumuhay natin bilang isang Kristiyano. Kaya may mga bagay na maso-surprise tayo dun sa langit. Kaya siguro, minsan siguro, kung meron tayong mga kasalanan, mga ginagawa na patago, no, na doon ay mahayag. Kaya siguro mayroong pang luha na papahirin ng Panginoon dun sa langit. Sapagkat makikita roon ng lahat ng mga mananampalataya kung ano yung mga ginagawa natin. Ipapakita po kasi yon. Hindi para ipahiya, although mapapahiya talaga tayo. Ipapakita kasi ng Panginoon yung mga bagay na yon upang mabigyan niya ng katuwiran ang kanyang sarili kung nararapat nga tayong mabigyan ng gantimpala o hindi. Kaya napakahalaga noong mga paglilingkod natin. Subalit sa kabila ng paglilingkod natin, napakahalaga noong tinatawag na motibo natin. Sabi sa 1 Corinthians 4:5, siguro maganda rin na basahin natin ito, no? Maganda yung naglilingkod tayo. Nagpapagal tayo. Pero kailangan kalakip ng ating paglilingkod ay yung layunin ng puso natin. Sabi niya dito sa 1 Corinto 4:5,
Kaya nga, wag muna kayong magsihatol ng anuman hanggang sa dumating ang Panginoon. Tinutukoy niya yung rapture, no? Na siyang maghahayag. Pansinin natin yung salitang maghahayag ng mga bagay na nalilihim sa kadiliman. At ipahahayag naman ang mga haka ng puso, yung motibo. At kung magkagayon, ang bawat isa ay magkakaroon ng kapurihan sa Diyos. Kaya napakahalaga po, mga kapatid, hindi lang yung ating paglilingkod. Napakahalaga rin ng motibo ng ating mga puso sa ating paglilingkod. Sapagkat sa mga panahon na nandoon na tayo sa langit, marapat lang na ipakita ito ng Panginoon. Katulad ng aking sinabi, sapagkat bibigyan niya ng katuwiran ng kanyang sarili. Kung nararapat nga na sa pagharap natin sa Kanya, ang mga bagay na ginawa natin ay nararapat nga na ito ay mabigyan ng sapat na gantimpala na naaayon sa ating mga ginawa at naaayon sa ating mga motibo, mga hangarin. Kaya yun yung sabi niya, ang mga haka ng mga puso. Sabi niya sa English, therefore judge nothing before the time until the Lord come, who both will bring to light the hidden things of darkness and will make manifest the counsel of the hearts. Kaya napakaalaga po ng layunin ng ating paglilingkod. Yung laman ng puso natin sa paglilingkod. Yung pagsunod natin sa Panginoon. Sapagkat ang Panginoon ay lubos na tumitingin sa puso. Masigit na pinapahalagan niya at pinagpapala niya kapag nakikita niya ang ating puso ay dalisay at ang ating mga motibo sa ating paglilingkod ay para maluwalhati siya at para matupad ang kanyang ninanais na maipangaral ang magandang balita sa lahat ng mga tao. Kaya napakahalaga noong mga ginagawa natin at kalakip yung mga motibo natin. At sa verse 2 ng 1 Corinthians chapter 4, makikita rin natin ang kahalagaan ng katapatan sa bawat paglilingkod natin. Sabi rito, bukod dito'y kinakailangan sa mga katiwala, tayo po yon, na ang bawat isa ay maging tapat. Tandaan po natin, tayo ay mga steward. Sabi rito, katiwala. Ang lahat po na mayroon tayo, katalinuhan, talento, kayamanan, mga bagay na meron po tayo, ang lahat ng yan ay galing sa Diyos. Kapag kayan ay inangkin mo na mula lang sa iyong sarili, hindi ka magiging mabuting katiwala. Higit sa lahat, yung mga spiritual gifts. Kaya napakahalaga na kailangan tuklasin natin ang mga spiritual gifts. At pagka natuklasan natin ito, ito'y gamitin natin ng may katapatan. Maraming spiritual gifts sa Romans 12, 1 Corinthians 12. Minsan siguro pag-aralan din natin ang mga spiritual gifts. At kung ito'y madiscover mo sa tulong ng Panginoon at sa tulong ng mga nangunguna sa iglesia, sapagkat kung minsan sila ay binibigyan ng discernment, ikaw ay kanilang tutulungan para mahanap mo, matuklasan mo yung gifts mo. At ang mahalaga, itong mga spiritual gifts na ito ay pinagkatiwala ng Panginoon sa atin. Kailangan ito ay gamitin natin ng may katapatan. Sapagkat sa panahon na tayo iharap sa Panginoon, lahat ng mga bagay na yan ay isa-isang
i-reveal ng Panginoon. Kung tayo ba ay naging tapat o tayo ba ay hindi naging tapat. Sapagkat tulad ng sinabi ko, paulit-ulit po ito, kinakailangan ipakita ito ng Panginoon sa lahat. Hindi para ipahiya ang isang anak niya, kundi para bigyang katuwiran niya ang kanyang sarili bilang Panginoon at Diyos ng ating buhay. Kung nararapat nga ang bawat isa sa atin ay mabigyan ng kaukulang gantimpala. Kaya yung parable doon sa, may parabola doon sa Luke 19 verse 12 to 26, ganun din yung parable of the talent doon sa 25, Matthew 25, no? Pagka minsan ay talakayin natin yan sa mga mensahe na pwedeng i-deliver sa atin. Sapagkat ang lahat ng yan ay nagpapakita ng opportunity as being steward, no? Bilang isang katiwala. Maraming mga bagay na ipinagkakatiwala ang Panginoon sa atin, yung buhay natin, yung oras natin. Kaya nga nung tinalakay ko to, yung talent, no? Time, treasure, saan ba natin ginagamit yan? Kaya mahalaga po sa ating paglilingkod, kaakibat ang kasipagan natin, kaakibat yung laman ng puso natin, kaakibat yung katapatan natin, at kaakibat doon yung ibinibilang lahat natin ito hindi responsibilidad, kundi binibilang natin itong oportunidad. Sapagkat oportunidad po ang makapaglingkod sa Panginoon. Sapagkat hindi mawawalan ng kabuluhan ang anumang ating paglilingkod sa Panginoon. Kung minsan, ito rin ang siyang nagiging dahilan ng Panginoon para tayo ay pangunahan at pagpalain sa kasalukuyan. At lalo tigit, mayroong naghihintay po sa atin na gantimpala na inilaan ng Panginoon doon sa langit. Kaya mahalaga na makita natin ang buhay po natin na naglilingkod na may katapatan. No? Kaya maganda po yung commitment sa paglilingkod. Yung commitment kasi parang kasal yun, no? Yung committed ka. Meaning walang atrasan. Yun po ang tunay na paglilingkod. Walang atrasan. At sa palagay ko yung ganung uri ng paglilingkod, no, yung ito ay very rewarding. Sabi nga ng paborito kong verse po ito, life verse ko to, yung Hebrew 6:10, no. Ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang iyong mga ginagawa, lalong-lalo na ang iyong paglilingkod sa mga banal at hanggang ngayon nagsisipaglingkod kayo. Tingnan po natin yung consistently. Yun po kasi yung paglilingkod na nakalulugod sa Diyos. Yung tinatawag na consistent serving the Lord. Hindi yung, meron po kasi yung iba parang nabubuyo lang ng kanilang damdamin, no? Pero madali nilang tinatalikuran ang paglilingkod, no? Minsan pinagpapalit lang sa mga maliliit na bagay, kasiyahan sa buhay, at kung ano-ano pa. Minsan ganon. Yung mga ganong paglilingkod po, nakakalungkot yan. Baka pagdating mo doon sa langit, ikaw ay isa doon sa mga papahirin mo yung luha mo, o luha mo papahirin ng Panginoon dahil sa ikaw ay hindi naglingkod ng may katapatan. Kaya sabi niya, for God is not unrighteous. Hindi liko. Minsan po, sa paglilingkod natin, minsan hindi man tayo ina-appreciate. Minsan negative pa yung maaari mong sa kabila nung paglilingkod, pagpapagal mo. Minsan negative pa ang magiging response. Pero ako ang tinitignan ko po rito, hindi mahalaga kung ano yung
response. Ang mahalaga sa akin, ang Diyos, nakikita niya yan. Kasi sabi niya, sapagkat ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang inyong gawa. At ang pag-ibig, yun yung motive na iyong ipinapakita sa kanyang pangalan. Sa inyong paglilingkod sa mga banal. At hanggang ngayon, nagsisipaglingkod kayo. Continually, committedly. Kaya sa palagay ko po, pagka ganito yung panuntunan at paglilingkod po natin sa Panginoon, pagdating ng rapture, maaring pag humarap ka sa Panginoon at ipinakita yung mga ginagawa mo, simula nung naligtas ka, yung paglilingkod mo, marahil ay marapat sa isang naglingkod, nagpagal sa Panginoon. Marapat na siya ay mabigyan ng gantimpala ng Panginoon. At yun ang maganda. Alam niyo, ang pinakamaganda dito sa reward. Not only the reward. The one who gives the reward. Ang Panginoon. Although yung tayo nasa langit na, sapat na yon. Pero hindi yun ang pinapangako ng Panginoon. Ang pangako niya sa atin ay kalwalatian. Kaya dagdag na kalwalatian yung tayo ay nandoon sa langit. Lahat ng mga mananampalataya nandun. Kaya mga kapatid, siguro sa bagay na ito, sabi nga, pagdating ng Panginoon, sabi doon, dito na muna ako magwawakas at sa susunod ay pag-aralan natin yung mga rewards and then pag-aralan din natin yung mga ano bang maganda na sa ating pamumuhay, no? For the meantime, nais kong magwakas dito sa Matthew 25 verse 23. At sabi rito sa makikita natin yung isang bagay rito na ito yung siguro yung magandang asamin natin po para pagdating natin doon sa langit. Ang sabi rito, sinabi sa kanya ng Panginoon, mabuting gawa, mabuti at tapat na alipin. Nagtapat ka sa kakaunting bagay, pamamahalain kita sa maraming bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Hindi ko ma-imagine kung ano yung kagalakan na nasa yung Panginoon. Pumasok ka, sabi sa English kasi, enter thou into the joy of thy Lord. Siguro, although madalas tayo ay nagagalak, pero tingin ko ibang kagalakan ito. Ito yung tinatawag na exalted joy, yung lubos na kagalakan. Kabaligtaran nito nung mapapahiya ka. Kabaligtaran nito nung luluha ka, pagsisisi, o dahil sa hindi ka naging mabuting Kristiyano. Naglingkod ka man pero hindi ito laos sa iyong puso. Naglingkod ka man, hindi ito dahil sa pag-ibig mo sa mga kapatiran. Subalit, kung itong lahat ng mga bagay na ito ang sabi ng Panginoon, well done, good and faithful servant. Isa po ito sa pagnilay-nilayan natin. Hindi natin alam kung kailan mangyayari ito. Itong rapture. But kasabay ng rapture, after the rapture, doon sa langit, magaganap po ang bagay na ito. Kaya sabi ko nga sa inyo, habang hindi dumarating, opportunity po natin ito to serve the Lord faithfully, committedly. Sapagkat hindi mawawalan ng kabuluhan ang iyong
paglilingkod sa Panginoon. Kaya noong tinalakay ni Paul yung 1 Corinthians 15 about sa rapture, yung huling bahagi niya doon sa 1 Corinthians 15, ganito ang ating mababasa. Alala ko lang itong sinabi ni Pablo. Verse 58. Sabi niya, kaya nga mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag, huwag makilos, na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Therefore, my beloved brethren, be you steadfast. Ibig sabihin ay maging matatag sapagkat tunay na hindi po madali ang paglilingkod sa Panginoon. The more na ikaw ay nagbibigay ng iyong panahon sa paglilingkod sa Panginoon, the more na magiging aktibo ang dyablo sa iyong buhay. Kaya we must need to be steadfast, matatag. At alam natin, ang nagpapatatag sa ating paglilingkod ay ang ating relasyon sa Panginoon. Yung pagka si Kristo ang nakasentro, siya yung pundasyon ng ating pananampalataya. Magiging matatag. Sapagkat ang salitang matatag, minsan ginagamit ito sa isang building o sa isang puno na aatakihin ng bagyo, ulan, o sa isang building ng isang malalakas na earthquake. Subalit kung ang pundasyon ng una ng ating pananampalataya ay si Jesus, at ang pundasyon ng ating paglilingkod ay si Jesus, kung ang ating mga ginagawa ay ginagawa natin para sa Panginoong Jesus, magiging matatag ka. Ano man ang pagsubok, ano man ang tukso, ano man ang mga bagay na dumating, mananatili ka na nandoon sa tamang pundasyon. At sabi niya, huwag makilos, unmovable. At higit sa lahat, ang sabi niya, always abounding in the work of the Lord. Yung bang yung buong oras at buhay mo, nakalaan, nakahanda para sa Panginoon. Sagana, not divided. Sapagkat ang Panginoon, sa mga tunay na naglilingkod, lagi siyang nagbubukas ng mga opportunity. Lagi siyang nagbubukas ng daan para sa paglilingkod. At ang sabi niya, yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. For as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Sa akin pong mga personal na panalangin, lalo na ngayon pong mga huling itong mga kasalukuyang panahon sa aking buhay, dahil sa ang aking katawan ay tila nararamdaman ko ang pahina, although ako ay kaka-60 ko pa lang. Pero marami na talaga na nagbago doon sa sigla, lakas, isip, katawan. Pero ang lagi kong panalangin, hanggat may lakas ako, pagbuksan mo ako, Panginoon, ng mga pagkakataon na ikaw ay aking mapaglingkuran. Sapagkat wala akong maipagmamalaki, kundi ang biyaya lang ng Panginoon. Ninanais ko na pagharap ko sa Kanya, hindi ako mapapahiya. Pagharap ko sa Kanya ay masabihan niya ako, halika, tapat kong alipin.
Kaya nawa po ay nasain natin ang bagay po na yan. Panalangin natin, gawin natin, sapagkat hindi mawawalan ng kabuluhan po ang ating mga ginagawa sa Panginoon. At nawa ay magsilbi po itong hamon sa atin habang may time. Hindi natin alam kasi yung rapture. Maaaring ngayon, mamaya, at least kung tayo po ay nakahanda, aharap tayo ng mukhaan sa Panginoon na may sigla, may kagalakan, sapagkat tayo naglingkod ng tapat sa Panginoon. Let us pray po. Ama, salamat po sa katotohanan na darating ang aming Panginoong Yesus upang kami po ay kunin at kami po ay dalhin sa iyong walang hanggang kaharian. At siya po ay makapiling namin ng walang hanggan. At salamat po. Pinakita mo po sa iyong mga salita kung ano po ang mga bagay na aming kakaharapin diyan sa langit. Nakita po namin ang kahalagaan ng aming buhay ngayon, sapagkat ang buhay po na ito ay ipinagkakalob mo bilang aming paghahanda sa pag-akyat po namin diyan sa iyong walang hanggang kaharian. Patawarin mo po kami kung madalas po kami ay hindi nagiging tapat. Patawarin mo kami kung madalas ang aming oras ay ang mga spare time lamang po ang aming naibibigay sa iyo. Patawarin mo kami kung hindi po namin nagagamit ng may kahusayan ang mga bagay na ipinagkaloob mo at pinagkatiwala mo po sa amin. Alam po namin na hindi po namin magagawa ang mga bagay na ito sa aming sariling karunungan at kalakasan. Kaya humihingi po kami ng gabay, ng kapangyarihan, ng iyong Santong Espiritu na sumasa amin upang kami po, ang aming buhay ay tunay na magamit para po sa iyong kalwalatian. At nakita po namin na ang pagpili sa paglilingkod po sa inyo ay hindi po mawawalan ng kabuluhan. Pagpalain mo po, O Diyos, ang bawat isa. Naway madatnan mo kami na abala ang aming mga puso't isipan sa paglilingkod sa iyong banal na harapan. Pagpalain mo po ang iyong mga salita, pagpalain mo po ang mga kapatiran, lalo-lalo na po ang Valenzuela Christian Church. Sa tulong at biyaya mo, masumpungan mo ang bawat isa para magamit sa paglago ng iyong gawain. Ang lahat po ng ito ay aming samot dalangin sa makapangyarihang pangalan po ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Good evening and God bless po sa bawat isa. Siguro nasa mga question and answer na po tayo. Kaya bigay ko muna po kay Brother John sa ating MC. Ayan, salamat po sa Diyos at salamat po sa ating pong kapatid na nagdala po ng mensahe po ngayon pong gabi. At katulad po ng nabanggit po ni Brother Wilson, tayo po ay nasa dako na po ng ating pong question and answer. Kaya kung meron po tayong mga katanungan po, tayo po ay welcome po na makapagtanong. Pwede po tayo mag-open ng ating pong mga microphone at maaari na po tayong makapagtanong, mga kapatid. Sige po, meron po ba tayong question po? Last call po, bago po tayo dumako po sa ating pong closing.
Sige po, Sister Rosita, meron po ba? Bro, tanong ko lang. Kung maski po ba marami tayong pagkukulang, tanggap pa rin ba po tayo ng Panginoon? Ano pa ba? Hindi ko po sabihin, maski marami pong nagigawang kasalanan, ano pa ba? Ano pa yung ibig ko sabihin? Nararapat po ba na lumapit tayo sa Panginoon? Mahal pa rin ba tayo ng Panginoon? Nandang po. Siguro ang tanong ni Sister Rosita, pagka ba tayo ay sumampalataya na sa Panginoon at tapos tayo ay hindi nagiging tapat sa Kanya? Siguro ang tanong ni Sister Rosita, ligtas pa ba tayo? Siguro yun po yung tanong, no? Opo. Yun Opo. po, bro. Sige po. Siguro maliwanag ito sa Roma, Kapitulo 8, talatang 1 po. Tayo po na mga nakapag-isa kay Jesus. Sabi po ron, no? Ngayon ngay wala nang anumang hatol sa mga nakay Kristo Jesus. Ang importante lang po sa atin, naging maliwanag sa atin una na tayo makasalanan, yung lagi ko po sinasabing as simple as ABC. No, yung nakita mo na ikaw ay makasalanan, ikaw ay papunta sa kaparusahan. At naliwanagan ka sa mensahe ng magandang balita na si Kristo ay namatay, inilibing at muling nabuhay. At dahil ikaw ay nanampalataya, binuksan mo ang iyong puso, nagdesisyon ka na tanggapin mo siya sa iyong buhay. Doon sa 1:1-12, ang sabi ron, ikaw ay binigyan ng karapatan maging anak ng Diyos. Simula sa araw po na yon, ikaw ay ligtas na. Hindi ka na mapapahamak. Sapagkat ang kaligtasan po natin ay hindi nakabase sa ating gawa. Kasi kung ang kaligtasan po ay nakabase sa ating gawa, sa tingin ko walang maliligtas po sa atin. Ang ating pong kaligtasan ay nakabase sa pananampalataya sa Panginoon, sa ginawa ng Panginoon. Ano po ba ang ginawa ng Panginoon? Siya po ay mula sa langit, bumaba po rito sa lupa, nagkatawang tao po siya. At bakit po siya nagkatawang tao? Upang sa pamamagitan ng kanyang paghihirap, ng kanyang kamatayan doon sa krus, at sa kanyang muling pagkabuhay, ang bawat isa po na makasalanan, nasasampalataya sa Kanya at tatanggap sa Kanya, ay hindi na po mapaparusahan. Kaya nga ang sabi po rito, ngayon nga'y wala nang anumang hatol sa mga nakay Kristo Jesus. Kaya ano man ang maging pamumuhay po natin dito sa lupa, katulad ng atin na pag-aralan, ikaw ay kasama doon sa rapture. Ikaw ay doon sa langit pa rin pupunta. Kaya lang kung ang buhay mo ay hindi mo sinikap din sa tulong ng Panginoon na sumunod sa kanyang mga kalooban, baka wala kang gantimpala na matatanggap. Yun yung sinasabi natin. At doon sa langit, ipapakita ng Panginoon yung mga buhay mo rito simula nung tinanggap mo siya. Kaya napakahalaga po sa ating araw-araw na pamumuhay ay sikapin natin na mamuhay tayo ayon sa mga salita ng Diyos. Kaya yun po ang dahilan bakit tayo nag-aaral, inuunawa natin ang mga katuruan niya, hindi para matuto lang, kundi para mapamuhay po natin. Yun yung importante. Kaya tayo po na mga nakay Kristo, kung talagang tinanggap na natin, kahit na ano pa po, no, ikaw ay ligtas na sapagkat hindi sa gawa tayo maliligtas, sa ginawa ng ating Panginoon. Maliwanag po rito. At ganun din yung sinasabi doon sa 1 John chapter 5. Siguro tignan natin doon sa verse 13, kung di ako nagkakamali. 1 John chapter 5. Ito, 1 John chapter 5, sabi po rito, ang mga bagay na ito ay sinusulat ko sa inyo upang inyong maalaman na kayo'y mayroong buhay na walang hanggan, sa makatwid ay sa inyong nananampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos. Kaya napakahalaga po, napakahalaga sa atin na tunay tayong sumampalataya sa Panginoon. Yun yung, at kung minsan, madaling madaya ang isang tao, sinasabi niya sumasampalataya siya. No po? Pero
importante ay yung totoo. Hindi importante malaki ang pananampalataya. Ang importante, totoo. Genuine faith. Sabi nga, ang inyong pananampalataya ay sinlaki lang ng butil ng mustasa. Importante, totoo. Kasi pagka totoo ang ating pananampalataya, gagawa ito sa buhay natin. At higit sa lahat, dahil may buhay ito, unti-unting lalaki ito. Kaya doon sa tanong ni Ate Rosita, sa oras ng isang tao ay sumampalataya siya, siya ay ligtas. Siya ay, ngayon kung ang buhay niya ay lulustayin pa rin niya, no, sa mga bagay na makalaman, palagay ko ay ligtas pa rin siya pero hindi siya magkakaroon ng gantimpala. At higit sa lahat, hindi niya lubos na matatanggap yung pagpapala ng Panginoon sa kanyang buhay dito pa rin sa lupa, no? Although hindi naman material yung tinutukoy na pagpapala. Yung pagpapala kasing spiritual, yun po yung kahit na salat ka sa maraming bagay, mapayapa ka, nagagalak ka. Dahil alam mo, yun ang binubunga ng pananahan ng Espiritu dahil namumuhay ka ayon sa kanyang kalooban. Yun naman yung naidudulot nun sa kasalukuyan natin buhay. Kaya ligtas pa rin po, Ate Rosita. Maliwanag yon na ligtas pa rin. Sapagkat tandaan natin, ang ating kaligtasan hindi nakasalalay sa gawa natin. Nakasalalay sa ginawa ng Panginoon. At yun po yung kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Yun po yung mabuting balita. Salamat po, bro. Ayun po, salamat po. Baka meron pa po tayong katanungan po. Okay po, marahil po yung ating pong silence po ay tayo po ay umaasa po na naging maliwanag po ang ating pong pag-aaral ngayon pong gabi. Kung paano po na ito rin po ay maging hamon po sa bawat isa po sa atin yung ating pong paglilingkod. Dahil po meron pong nakalaan po na gantimpala dun po sa mga magiging tapat at maglilingkod po sa ating Panginoong Jesus. Kaya ngayon po sa ating pong pagwawakas, awitin po natin ito pong Tanging kay Kristo at hilingin po natin kay Brother Jim yung ating pong closing prayer. Tanging kay Kristo ang aking buhay at sa Kanya'y laging paakay. Ang pagtalimay di kagagalan sa buhay ko, pala niya'y sapat. Jesus, kung mananako, ako'y iyong tunay. Pagkat dahil sa akin, ikaw ang namatay. Kaya't ikaw na lamang ang paglalanan ng buong buhay ko, Jesus, magpakailan pa man. Tanging kay Kristo ang kaligtasan, ang aking sala'y Kanyang binasan. Kaya't pagtawag niya'y pakikinggan, ang mga
Jesus, magpakailan pa man. Si Brother Jim po para po sa ating pong closing prayer. Good evening. Tayo po ay manalangin. Ama namin, banal, dakila, at makapangyarihan po sa lahat. Muli po ang isa pang pasasalamat sa gabing ito na muling ipinagkaloob niyo sa amin na kami ay magkatipon online upang makapag-aral ng iyong mga salita. At patuloy Ama na pinagpapasalamat namin ang pagkakataong ito na at pinasasalamatan din namin ang kapatid na iyong ginamit na naghayag po ng iyong mga salita. Kayo po ang magbalik ng pagpapala sa kanya, maging sa kanyang pamilya. Gayon din po sa mga kapatid na iyong ginagamit upang ito ay maganap. Kayo rin po ang magbigay ng pagpapala sa kanila. At sa mga kapatid po na wala rito online, sa anumang mga kadahilanan, kayo po ang inihiling po namin sa inyo na sa susunod po namin na pagtitipong ganito ay makasama po namin silang muli. At kayo rin po mag-ingat sa kanila habang sila ay wala po sa aming mga pagtitipon. At patuloy Ama na sa mga kapatid na dumalo sa pagtitipong pong ito, kayo po ang magbalik ng pagpapala rin po sa kanilang pamilya. At ito po ang aming samo, dalangin sa pangalan lamang ni Kristo Jesus. Amen. Thank you po. God bless po. Good evening. Andiyan ba si Brother Redan? Naka-online ba si Brother Redan? Yes, bro. Bro, relay mo na lang sa mga kapatid, and then sa Sunday ay pag-usapan natin uli para nasa ganon mapag-pray din natin habang wala pa yung Sunday tungkol doon sa schedule natin sa barangay. Relay mo na lang sa mga kapatiran, bro. Rinig ba ako, bro? Rinig ako, rinig? Yes po, Brother. Maliwanag. Rinig ako, rinig? Maliwanag, bro. Naririnig ka. Okay. Kasi kanina galing ako sa barangay, si Kapitan na banggit ko rin na kung pwede, next year pa naman na lipat tayo ng oras. Sabi niya, dito kayo sa baba. Sabi ko, hindi pwede nilungkong kasi may gumagamit sa umaga. Tapos sabi ko, pwede pa kami sa fifth floor. Tapos sabi niya, tanong mo sa kay Kelly mo. Nung tinanong ko doon sa nag-schedule, yung slot na pang umaga, meron na rin nakakuha. Pare tumas na silang gumagamit. So, napanggit ko rin kay Brother Wilson kanina, ang mangyayari, mag-i-stick pa rin tayo sa panghapon. Hello. Yes, naiintindihan ka, bro. Naririnig ka, naiintindihan ka. Yun. Ganun na lang, mag-i-stick tayo sa panghapon. Ngayon, sabi ni Brother Wilson kanina, yun nga, balik sa Sunday nga, pag-uusapan, kung maaari, mag-stick tayo ng 5 p.m., mag-start tayo ng 5 p.m. kasi parang hindi na tayo masyadong ginagabi. Tapos, ganoon din si Brother Wilson, hindi na rin sila masyadong nalilate ng pag-uwi. Yun lang, bro. Okay, salamat, Brother Redan. Siguro patuloy po tayong manalangin. Sa tingin ko, nililid din tayo ng Panginoon sa bagay po na ito. Total ay baka naman after ng mga ilang buwan sa next year ay bigla tayong magkaroon ng pagkakataon na magawa nating morning. For the meantime, siguro yun. Regarding po doon sa time, kasi ang sabi nga ni Brother Redan din,
yung mga bata ay nag-aaral ng kinabukasan, kaya yung sinosobrang gabi rin ay parang nahihirapan din sa yung mga bata. Kaya ang sabi ko nga 5 to 5:30, balik siguro natin yon. Tapos kasi dati na 8 natatapos tayo, ngayon talaga 9:30. Medyo nabibigatan ata yung mga bata na nag-aaral. No, kaya siguro ipag-pray po natin ito at tignan natin kung ano pa yung ma-development regarding po dito sa next year natin, no? At malay naman natin bago matapos o sa kalagitnaan ng taon by next year, kung hindi pa darating ang Panginoon, baka makagawa tayo ng mga pagkakataon o paraan. Pero for the meantime, siguro yon, nakikita ko rin yung leading ng Panginoon. Kasi ang worry ko rin, pagka nalipat tayo ng oras, baka marami yung mga sabihin natin na mag-adjust, no? Maraming mga kapatiran na mag-a-adjust. Baka yung konting bilang natin ay mabawasan pa. Kaya siguro baka yan muna yung talagang time natin. Kaya pag-pray muna natin, and then sa face-to-face natin sa Sunday is i-discuss po natin ito. Sa ngayon ako bro, sa Sunday na natin pag-usapan yan. Para face-to-face nandun lahat yung mga karamihan kapatid. Okay po, thank you po. God bless po. See you po sa Sunday. God bless po sa lahat. See you po on Sunday. Thank you po. Okay po, bye-bye. God bless po. God bless. Brother Redan, bye-bye. Ate Rosita, bye-bye sa lahat. Brother Jim, bye-bye. Bye. Bye po. Bye bro. Bro, natuloy ba kayo nung Tuesday? Ay, Wednesday ba yun? Tuesday? Ay, Wednesday? Ay, bro, masama ang pakiramdam ni sister. Hindi kami. Kaya nga sabi hindi na kita tinawagan. Naghihintay kami ni brother dyan. Nag-patient pa siya, nag-patient pa. Oo. Kaya sabi nga baka hindi natuloy, sabi ko nga kay brother dyan. Oo. Kaya hindi. Sabi mo kay doktora, pagaling. Mm. Pagaling, oo. Medyo kailangan pahinga. Bye-bye po sa lahat. God bless po. God bless. Bro. Rosita, bye-bye. Bye-bye po.